Nestor from Manila Bulletin and Tempo. I know that yung Madrasta has been in the can for some time. Bakit natagalan ng palabas niya? Madrasta. Okay. Direct dapat ikaw eh. Pero sa tingin ko, una-una, di ba inabutan kami ng pandemic? So siyempre, hindi kagad napalabas. Tapos sabihin na natin na nung after ng pandemic, siyempre nabalitaan naman natin talaga na medyo ayaw ng tao bumalik sa sinihan. So we really had a difficult time to think kung kailan dapat ipalabas. So marami silang inisip na play dates, and so in other words, to cut the story short, they tried their best kung isipin kung kailan talaga ipalalabas. So I guess after a while, doon nila naisip na another reason, direct ikaw na may part nito, technical. So they have to cut because it took, direct gano'ng kahaba ang pelikula. Yung first cut namin was more than 2 hours. And nag-viewing kami ni na Kuya Dick, parang nahirapan kami on what to cut or edit out. Yeah, yes. Gusto namin yun yung ano. And then, kailangan talaga siya i-cut into 1 hour and 40. So, natagalan yung editing namin, and then we decided na, sige, parang hindi pa siya panahon na ipalabas dahil nga sa attendance sa mga cinema. Very inconsistent after pandemic because people nasanay na sa streaming. What makes you think today is the right time to show Madrasta? So finally, parang nag-regroup kami late last year. Sabi namin, kasi parang, ako naman for one, naniniwala ko na pong it's in God's perfect time. Sabi ko, laging gano'n naman yun eh. So hindi naman ako nawala ng interest at all. Lahat kami, we remain in contact. So nag-regroup kami. And then we decided on what to do, on how to cut it. And ayun, so may mga play dates supposed to be May, for Mother's Day, June, for June Pride, and then we finally decided on an August play date. When you say regroup, what exactly do you mean? Regroup in the sense that creatively, like kami ng editor, and then T-Rex kasi ito before the project. Yeah. And then collaborate na sila with creation, si Rex, kina RJ and Riel. So on the side, syempre, merong mga how to say this? So iba yung perception namin, yung gusto namin mangyari. So sa kanila iba din. Pero nagkasundo kami on what to do. So it took some time for that. And very happy kami sa nagiging, hindi naman compromise, sa nagiging resulta nung final namin, edit. Did you have to reshoot or? No. Hindi. So as easy to kung ano yung material, I think that was, how many years ago? 2021. 4 years. Okay. So from 2021 to 2024, maraming nangyari na sa industry and all. Yeah. Nakita ko yung video kanina tungkol sa growth development ni Roderick as a gay icon on cinema, in cinema. But I think it should have started with High School Circa 65, which was your very first gay role. No, it was not. I didn't. Yeah, it was Charot. It was an independent production. Doon nagsimula. Then, actually, hindi rin nga doon nakita after that. Kasi doon na nakita ni Mario Dolores Reyes na gawin yun. But before I did High School Circa 65, meron munang Tepok Bunot na nakita doon talaga. Kaya ginawa na High School Circa 65. After that, ginawa ang High School 65. Sorry, ginawa ang High School 65 at ginawa ang Tepok Bunot. Nagsunod-sunod na after that. Pero gusto ko lang kasi i-correct because ang notion kasi parang it all started in Regal Films. Eh gusto ko rin naman bigyan ng credit ang Seiko
nagsimula kasi yung box office ko, humility aside, sa Ako si Kiko, Ako si Kikay. Then followed by Leroy Sinta. Then, wala tayong magagawa, mabilis si Mother. Kinuha na ako. So, pinapirma. So, yun na. Nangyari naman ang mga phenomenal films, sariling films din. Thank you, thank you. Thank you, Thank you so much, Senator. sir. We have a next question from our media friends. Anyone can raise their hands. We will come to you with a microphone. Yes, please, microphone over here on the side. Thank you. Hi, I'm Alan Ignacio of Tribune and the T2 Show. The first question is for Kuya Roderick. Roderick, why is Mudlasta very important to you? At ito talaga yung napili mong comeback sa paggawa ng comedy. Yes, I think ako naman, hindi naman ako rin nagtatago sa iyo, especially sa iyo, Alwin. May mga offers, hindi ba? Alam mo yun. Pero hindi talaga swak eh. Parang ang feeling ko kasi, kahit na ba sabihin nila na pelikula mo ito, pero ang nangyayari lang dun sa mga in-offer sa akin simula, parang basta makagawa na lang ng comedy film, may balik lang. But siguro naman alam niya na very particular with the story, kung paano rin gagawin at paano rin i-present. Maganda ang Mudrasta in the first place, siguro naman it's self-explanatory. I've never been a Mudrasta. So, first Mudrasta role ito. So, nung i-present sa akin to ni Rex Tilly, talagang sabi ko, challenging na agad kasi, pero dami kong questions. Paano ko magiging Mudrasta dito? So, binigay yung storyline. Then after that, sabi ko, sige, payag ako gawin ito. Pero gusto ko pa rin makita yung script. Gusto kong makita yung screenplay. Kasi pwede namang maganda ang story, maganda ang storyline, pero hindi man maganda pagdating sa script. Doon na kami sunod-sunod. Proseso na to, no, kinakat ko ng stories. Proseso ng pagbabantay na namin, pag-uusap, a series of meetings na ginawa namin ni Direk Julius at ang ating writer na si Johnny Fontanos. Per sequence ang pinag-uusapan namin dito sa pelikula. And ito yung pelikula na sabihin na natin na-involve ako sa ibang pelikula, pero dito talagang per sequence lumalabas kami ng direct para tapusin yung pelikula. And along the way, habang pinag-uusapan yung pelikula, yun na, nung binanggit na yung mga gustong makasama, I'm free to choose, pwede kung sino gusto ko kasama, ay lalo na ako na-excel dito sa Mudrasta. Maraming factors bakit gusto ko Mudrasta. And I guess I think, and I'm sure, hindi ako nagkamali. Ito yung gusto ko, na yung comeback ko mag-comedy. Okay. For my second question, kasi aside from being a Mudrasta, yung character mo, kabit ni Tonton Gutierrez. Why siya ang pinili mong leading man? And sundot na rin, may kissing scene ba kayo? Kasi magkabit-kabit kayo sa movie. Meron, hindi lang ako pumayag. Kasi yung reputation, siyempre pinag-ingat. Pati bed scene. At ako umayaw. Gusto mo yun? Alwin kasi wala namang kissing scene. Gusto ko naman manood yung mga bata. Di ba? So, gusto ko naman lagi family movie. Si Tonton siguro natutuwa ako. Sino yung last na nag-interview sa akin? I think mga millennials na batang vloggers kanina. And sila mismo natuwa ako and it came from them. Alam niyo po, hindi kami nagulat nung in-interview ko dito. Na sinabi ko sa iyo, Tonton, hindi po kami nagulat kung bakit si Tonton Gutierrez. Kasi po kahit bata pa kami, inulit-ulit po namin ang wristwatch ng Maalaala Mo Kaya. And kinikilig po talaga ako doon. So alam nila na si Tonton, nakasama ko na sa ganitong role. And why Tonton? Unang-una, kalimutan muna natin pagiging kaibigan. Tonton is a good actor. Di ba? Hindi naman natin maalis yun. At yung experience ko sa kanya sa Maalala Mo Kaya, mahirap eh. Sabihin natin sa comedy, pag sinabing comedy, pre, aga mo lang yun. Pero pagdating dito sa ganitong mga scenes, Tonton Gutierrez yun. Malakikita yun sa pelikula. Kaya nga laki ko sinasabi, Ton, hindi mo napanood pa yung buong pelikula. Pero may eksena doon na talagang maraming umiyak sa'yo. Very, very sincere talaga yung eksena yun. So I'm very thankful. In fact, I've been saying that. I'm very grateful na mga kaibigan talaga ay umuo sa project na ito. Plus, of course, nandiyan pa rin yung magic ni Direk Julius Alfonso. By the way, I want to say, fan ako ng Deadma Walking. Okay, I've been telling him, Direk, nung nakita kong siyang na magdidirect, sabi niya sa akin, umindi lang siya. Ako pa nagsabi, Direk, kilala kita!
Sabi ko sa kanya, nagyakapan kami. Sabi ko, fan ako ng Dead Milwaukee. Sabi ko. At naging judge din ako, malaki ang puntos ko doon. Talagang gustong-gusto ko ang Dead Milwaukee. For my last question for Mr. Tonton Gutierrez. Last agad? Ano mo nang gusto? Mamaya ito ulit siya, di ba? Pagkain. Ton, how do you feel na ikaw favorite leading man ni Roderick Paulano? First of all, I'm very flattered. Nice! No, but honestly, sabi ko nga, makasama ko lang si Kuya Dick in a movie. Kasi nakasama ko siya MMK, only for television. Ito tatatak to, ito tatagal to for ages. I mean, mapapanood to ng mga apo ko, apo ng apo ko. Kasama ko si Roderick Paulate. Nag-iisa. The OG. Ang totoong isa sa mga hari ng komedya. So, unang-una, well, I'm thankful that kung ano yung mga sinabi niya sa akin, tungkol sa akin kanina. I'm really thankful. Maraming salamat, Kuya Dick. Maraming salamat that he chose me to be a part of this movie. It's an honor. Nire-rehearse niyo pa ba yung pakilig? I'm sorry? Nire-rehearse niyo pa ba yung pakilig? Wala. Together? Wala. Spontaneous kami. Spontaneous. Diretso lang. Okay, thank you. Kami kasi diretso na, kumbaga may experience na kami. Experience sa Philippines TV show. Di ba? Ito nga meron akong ginawa sa kanya sa MMK. Ikaw naman yun yung kwento. Ikaw naman pwede mas maganda yung kwento mo. Hindi kasi si Ton, talagang walang parang ang sarap mong kasama. Kasi wala siyang kaarte-arte talaga. Kumbaga, kung ano yung dapat, ano yung nararapat sa eksena, kung kulang, dadagdagan niya. So may ginawa namin yung wristwatch. May eksena doon kasi na nagkahiwalay na kami. Kasi nahuli na siya ni Yuri Valdez. So kailangan na kami maghiwalay. So alam ko hindi na kami makikita. Kaya lang naging traditional sa nanay niya na kapag birthday ko, nandoon ang friends ko at nandoon din yung mami niya. So, pero hindi ko na siya in-expect. So, one time, binibigay na yung, I remember pa si Direk Ranay pa yung artista na binigay niya sa akin yung cake. So, nung ibibigay na niya sa akin yung cake, may kumatok, binuksan ng pinto. Pagbukas ng pinto, si Tonton yun. Ang blocking, bago tayo pumunta sa take, ang blocking nun, makikita ko siya at halos maiiyak ako sa dibdib niya. Which is, nasa TV yun. Yung naninikip na gusto nang ni Direk, masikip lang sa dibdib. Hindi gano'n. Iyak na gano'n lang. So yun lang ang ni-rehearse namin ni Wendy Ramos. So katapos sa take. Pag take na gano'n, gano'n na, okay, malik na lahat, happy birthday. Bubukas yung pinto. Dumating si Toto. Pasabi niya sa akin, happy birthday. Ang blocking is, nakatingin ako sa kanya. Salamat. Okay. Nung iikot na ako ganun, hindi ako nakaiikot. Hinalikan niya ako dito sa lips. Okay? So, ibig sabihin, yung gustong-gusto yung parang gustong-gusto ni Wen, yung paghalik sa akin, kinlos, and medyo ko nang bilaki na nila yun. Kasi yung mukha ko talaga doon na, wala sa script yun, pero nag-register kay Wen na parang yun ang gusto kong makuha. So, malaking tulong yun. Hindi naman po sa pagyayabang. Yun yung second award ko sa Best Actor in Asia. So, nag-deliver naman yun. And I'm very proud na yung eksena namin. Si Tonton siya ang nagpo-push na mga eksena. Matapang. Ako nga yung duwag pa Ako pa yung patawa-tawa pa Pero gagawin niya kung what will help the scene. That's why hindi ko makalimutan. Okay. Ikaw nagsasalita dito. Dinagdag ko lang. Sige. Tapos na. Okay. And then nag-usap din kami ni Direk Wen, sabi niya. Kaya sila pala yun. Kiss mo si Kuya Dick. Oh, sige. Saan? Sa lips. Oh, sige. Pero ayaw nila huwag natin sasabihin. Basta, gawin mo lang. Oh, sige, Direk. Okay. Yun na, nung pag-take, kita ko yung reaction talaga niya. Parang, kasi inisip ko, di ba yung TRCB, baka, pwede ba yun? Pero in-approve Approve yun. smack lang naman, smack. Smack lang. Kiss talaga. Parang lang, friendly kiss. Pre. Okay lang yun. Ano ba naman yun? Kiss lang yan. Okay. So, iba talaga yung energy na naibibigay ni Kuya Dick sa kanil Tonton into the roles, no? As Enrique and Becky.
parang ano na parang init na sa kanila yung gano'n, hindi awkward and all. At ang pinaka-surreal doon, kasi sa mga eksena nila, yung mga linyang binibitawan nila ay true to life. Kanino nanggaling? Based on my experience. So, watching them do it sa mga eksena, parang ayun na ramdam ko. At alam ko mararamdaman din ng audience kung ano yun. So yun. Maganda yung mga lines. Ang ibig sabihin lang ni Direk, hindi niya madiretso. Ibig sabihin yung mga dialogue kasi namin doon, hindi lang basta line na inimbento, may pinanggalingan. At nangyari. Okay. Kaya pag dinidirect ni Direk Julius yung eksena namin na basta yung mayroong nalaman sa ating dalawa, talaga yung pagbato ng dialogue, namnam pati si Direk kinikilig kasi siya yung nagsabi, no? Totoong buo. Diba? Si Wendy naman Dirawas, may mga ganun turo sa akin ng mga linya. Kuya Dick, sinabi ko yan, gandahan mo ang delivery. Yung mga ganun. So nakakatulong. At the same time, pagkamada mo na yung artista, mas madaling gawin yung eksena.